Si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay hindi lamang hinahangaan sa pagkakaroon ng intelektuwal na katalinuhan, kundi pati na rin sa paninindigan at paglaban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Taong 1184, si Rizal ay nakapagtapos ng medisina at pilosopiya sa Universidad ng Madrid sa Espanya. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay sinilang noong Hunyo 11, 1861 kina Francisco Mercado at Teodora Alonso sa bayan ng Calamba sa lalawigan ng Laguna. Si Rizal ay ang ikapatong anak sa isang pamilya ng 11 anak, 9 na kapatid na babae at 1 kapatid na lalaki. Siya ay bininyagan sa ilalim ng relihiyon na Katoliko ng Kura Paroko sa Calamba. Habang ang kanyang kamatayan ay nagpasiklab ng isang revolusyon upang ibagsak ang paniniil, si Rizal ay palaging maaalala sa kanyang pakikiramay sa mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa kabataan ng walang kapalit at paggamot sa mga may sakit na walang hinihinging kabayaran at pati din sa bansa. Ang pagiging Katoliko ni Rizal ang siyang naging dahilan ng pagturing sa kanya ng simbahan at gobyerno bilang rebelde o traidor, o kaya sa madaling salita ay isang erehe. Paano nga ba nangyari ito? Si Rizal ay bihasa rin sa pagsasalita at pagsusulat gamit ang 22 mga lengguwahe. Ang mga lengguwaheng ito ay ang Spanish, French, Latin, Greek, German, Portuguese, Italian, English, Dutch, Japanese, Arabic, Swedish, Russian, Chinese, Hebrew at Sanskrit. At ang mga lokal na lengguwahe tulad ng Malay, Chavacano, Visayan, Ilocano at Subanon. Sa hapag, kung saan nakaupo at nagbabasa ang batang si Pepe, mapapansin ang pagkabagot sa kanyang muka. Tanging ang lampara lamang ang nagbibigay liwanag ng gabing iyon. Napansin iyon ng kanyang ina kaya't ito na ang bumasa at si Rizal ay nakinig na lamang. Hindi rin nagtagal, ang batay napagod sa pakikinig. Siya ay naglibang ng mabuti sa mga gamo-gamo na naglalaro sa ilaw. Si Rizal ay naghikab at napansin ng ina na hindi na ito nakikinig. Nadilat ang mata ni Rizal sa narinig na salitang kwento at tumingin sa ina. Pinagmasdan niya ang kanyang inang binubuksan ang mga dahon ng libro sa paghanap ng kwentong babasahin. Ang pangyayaring ito ay namalagi sa alaala ni Rizal hanggang siya'y tumanda, lingid sa kanyang kaalaman na ito'y kanya din palang mararanasan. Si Rizal ay nakikinig at nalilibang sa panonood sa mga maliliit na gamo-gamong naglalaro sa kanilang ilaw. Sa pagtanda ni Rizal, siya'y sumailalim at nag-aral sa mga tanyag na paaralan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa, partikular sa bansang Espanya. Nang siya'y namalagi sa Barcelona kung saan siya'y nag-aaral, doon niya nahinuha at nagpasyang bumuo ng organisasyon na ngayoy kilala sa tanyag na La Liga Filipina. Ang organisasyon ay naglalayong maihayag ng malaya ang mga paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Kasama din sa organisasyon sina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Graciano Lopez Haina. La Liga Filipina! Akin ang sisimulan ang ikalawang nobela, ang Il Filibusterismo. Ngunit may tatanggi na maraming mabatikos sa aking aktang Nodum na Tangere. Ang mga pride ay nag-iinit dahil sa paglabas ng katotohanan ng nangyari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matalik na kaibigan
ay dinipinsa naman ito. Taong 1888, ipinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli at nilalaman nito. Pinastis, Rizal. Alam mo na siguro ang balita patungkol sa iyo. Ang nganib ang buhay mo. Nais kong lisanin mo ang Pilipinas lalo't sa madaling panahon. Lalo't ngayon naiinit ang mga mata nila para sa iyo. Ayaw kong mamatay ka sa mga kamay ng praile. Ngunit, walang nakikitang mali sa mga nainimbag ko. Ako man, walang akong nakita sa mga isulat mo. Sadyang mainit lamang ang mga mata nila sa iyo. Pero kung yan ang iyong nais, ako linisan sa lalong madaling panahon. Cuídate y que Dios los bendiga. Gracias. Saying that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I sent you the video because I wanted you not to go back in your phone. But why did you ask? Sal, we have found this in the pillowcases of your sister Lucia. This is Pobres Prides. That's not true. I don't know about that. Don't deny it. Silence! You will be escorted to Fort Santiago. Take him! Si Rizal ay pumuruot pa rito sa iba't ibang bansa. Ilan na rito ang bansang Japan, Hong Kong at Paris, kung saan nakasalumuhan niya ang iba't ibang tao na siyang tumatak sa kanyang puso't isip sa taglay na kabutihan ng mga ito. Ngunit ang mga pangyayaring ito'y umabot sa kasukdulan kung saan nagpasya ang mga praile na siya'y ipatapon sa dapitan sa kanilang paghihinuwa na siya'y nag-aaklas laban sa pamahalaang Espanya. Lingid sa kanyang kaalaman na dito siya makakaranas ng di makakalimutang mga pangyayari, simula sa pagtuturo sa mga bata na walang kakayahang mag-aral hanggang sa paggamot ng mga may sakit na walang hinihinging kapalit. Dito na din niya na isakatuparan ang pangako sa kanyang ina na pag-oopera sa mata nito upang mas makita niya ang kagandahan ng kulay ng buhay. At sa hindi inaasahan, pati ang pag-ibig. Ito na pala ang pangyayaring sisimbolo na siya'y isang gamo-gamo na hinahangad na makalapit sa liwanag kahit na alam niyang ito'y kanyang ikapapahamak. Excuse me. Yes? May first inside. Please sit down. Senyor! 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 Senyor, Good day, Rizal. My name is Josephine. Could you please check me for yourself? iyo, paabot na kagamitan dyan. Iyo, ihatid mo na si Senyor sa kanyang silid. Si, senyor.
Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibining nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais na magpakasal. Ano ang inyong pakay? Nais naming magpakasal. Nais niyong magpakasal? Si, senyor. Hindi maaari. Kailangan pa ang pahintulot ng bishop. At isa pa, hindi kami maaaring magkasal ng isang irihim. Natandan sa isa. Saka pa bang ituloy ang kasal? Oo naman, walang makakahadlang sa ating pagmamahal. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisin kong makapiling ka habang buhay. Ganun pa man, Josephine. Sa mata ng kalikasan, ng ating kapaligiran, at sa mata ng Diyos, tayo ay kasal na. Sa kabila ng masayang pag-iisa ng dalawa, lingid sa kaalaman nila ang pag-usbong ng panganib sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga paalala sa kanya, tila wala pa din itong saysay dahil dumating na ang araw ng pagdakip kay Rizal. Nanang! Nanang! Oh, Maria! Anong nangyayari sa iyo at ikay sumisigaw? Huminahon ka! Susi po! Anong nangyari sa aking kabawang anak? Sabihin mo! Bali-balita ay siya ay tinakip sa kanyang sinasakyang barko. Ang barkong Isala di Panay. Diyos ko! Anong nangyari sa aking anak? Sa ika-29 ng Nobyembre, taong 1876 ay nagsimula na ang paglilitis. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpang pahayag mula sa iyong mga nakasalamuha sa buhay. At ang pangalawa ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, lihim at mga talumpati na iyong isinulat. Ito lamang ang aking may papayo. Pinapahintulutan kita na mamili ng iyong kapagtanong. Narito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal sa kanyang kasong pag-aalsa, indisyon, at pagkatag ng mga iligal na mga samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa damdamin ng nasasakdal. Ngunit paano mo may papaliwanag ang mga binibintang ng mga kong sa kanya? Ang mga kong ay dapat papagiganti. Dapat silang makatanungan. Tama, tama. Tumahimik ang lahat kung silang ayunan ng hatol sa taong nasasakdal. Kung gayo'y tapos na akong sabihin, ikaw, Rizal, ay hinatulang barilin sa Bagong Bayan sa ika-30 ng umaga ng Disyembre. Hindi makatarungan ito. Hindi man na tayo binigyan ng pagkakataon. Bakit ka pa galit na galit? Di ako itong mamamatay. Katagaw pa magpatawa? Tabil. Ayoko na. Magbibitiw na ako sa lahat ng pasulong ko sa gobyerno. At babalik na ako sa Espanya. Yang-yan ako sa'yo, Rizal. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabil. Pareho lang tayo. At dumating na ang araw ng kanyang pagkamatay sa ganap na ika-30 ng Disyembre, taon 1876. Farewell, my adored country, region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden, departing in happiness. To you I give the sun, remains my life, and had it been life,
more brilliant, more fine, more fulfilled. Even so, I would have given it, willing to you. Others are giving you their lives on fields of battle, fighting joyfully without thought of the consequences. How it takes place, it's not important. Cypress, laurel, or lily, scaffold, or battlefield, in combat or in cruel martyrdom. It is the same of demanded my country and home. I am to die when I see the heavens glow vivid, colors in the sky. At last, announcing day, heavens, if color be needed to embellish your dawn, shed by blood, at that perfect moment, let it glow and be enhanced in the reflection of your dawning light. In the name of Bingley's Blade, anyone who raises his voice in favor of criminal will also be executed. Ready! Load! Aim! Consumatomis.